kapuso, heto po ang isang good news na magpapatamis ng inyong mga ngiti. Bahagya na kasing bumaba ang presyo ng ilang klase ng asukal tulad na lamang po sa isang palengke sa Maynila. Sabi po ng Sugar Regulatory Administration, stable ang supply ngayon ng asukal na naglalaro sa 90 to 95 pesos kada kilo ang presyo. Balitang hatid ni Darlene Kai. Bumaba ng 5 piso ang kada kilo ng brown at washed sugar sa palengke ng Blumentritt sa Maynila. Kaya naman nagbabalikan daw ang mga suki ni na JR. Nakuha na ulit po sila pag bumaba na po ulit. Nagabalikan po ulit sila. Yun nga lang, ganoon pa rin daw ang presyo ng puting asukal o refined sugar. Kung tutuusin ay bumaba na ang wholesale price. Pero may pangamba raw sa mga nagtitinda dahil sa pabago-bagong presyo, kaya hindi na muna nila ginagalaw ito. Bumaba ang puti. Bumaba, parang bumaba. Tiga 4.7 yun. Naging 4 ano na lang yata. Bakit parang 100 lang naman na nababawas? Pero yung presyo ko, hindi ko pa rin binabago. Ay, nataas nga, nalikot. Pero bahagyamang bumaba ang presyo ng asukal, hindi pa raw ito ramdam ng ilang mamimili. Gaya ni Joanne na nagtitinda ng lutong ulam at merienda. Mataas pa rin. 85, 90 ang kilo. Ang dati, 48 lang eh. Abonado ka lagi pag nagtitinda ka ito. Nagtitinda akong merienda, merienda, tapos ulam na luto. Pero yung mga customer, pag gusto mas mababa lang ang presyo. Hindi pa rin daw bumababa ang hangon ni Elena sa mga tinda niyang kakanin. Siguro kung bumaba man, kaunti lang. Hindi ramdam pa rin ng mga consumer. Kasi ganun pa rin yung binibigay sa aming presyo eh. Kumbaga, hindi pa binababa yung mga binibigay na produkto sa amin. Kung may magandang balita sa asukal, masama naman ang pangitain para sa bigas. Posible raw kasing kulangin ang supply ng bigas sa susunod na taon dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo. Ayon kay Cathy Estavillo, tagapagsalita ng Bantay Bigas, inaasahan nilang kaunti lamang ang naani ng mga magsasaka dahil sa mga nagdaang kalamidad. Dahil dito, posible umanong kapusin ang supply ng bigas ng bansa sa bungad ng taong 2023. May pangamba tuloy ang mga nagbebenta ng bigas na kakailanganin nilang magtaas ng presyo. Mahihirapan kami kasi mostly ang mga buyer namin, ang mga suki, di ba? Hindi naman yung pangmasa ang presyo na hinahanap nila. Kung itataas pa nila ang presyo ng bigas, hindi na sila makakasabay kasi ngayon ang mga local mataas ang presyo kumpara sa mga imported rice. Ngayon pa nga lang daw, mataas na ang presyo ng mga local na bigas kaya matumal ang kita. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang balitang masarap pakinggan, epektibo na ngayong araw ang big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 3 pesos and 40 centavos ang tapya sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos naman sa gasolina. May 4 pesos and 40 centavos ding bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Dahil sa rollback, bababa sa mahigit 57 pesos hanggang halos 75 pesos ang diesel sa Metro Manila. Mahigit 53 pesos hanggang lampas 77 pesos sa gasolina at mahigit 69 pesos hanggang halos 80 pesos ang kerosene. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, humina na bilang low pressure area ang Bagyong Rosal. Huling namataan niya ng Pag-asa, 1,020 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Sa mga susunod na oras, inaasahang malulusaw na ang nasabing LPA dahil sa lumalakas na hanging amihan. Pero dahil din sa amihan, magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Aurora. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan na pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Central at Southern Luzon. Uulanin din ang ilang panig ng Visayas at ang Mindanao. Posible rin pong muli ang ulan dito sa Metro Manila. O sa may mga cellphone po dyan, pakinggan niyo pong maigi itong inilabas na mga gabay o implementing rules and regulation para sa SIM registration law. Ang mainit na balita, hatid ni James Agustin.
Simula December 27, ipatutupad ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng SIM Card Registration Act. Ang mga ibebentang SIM card simula December 27 ay deactivated o hindi mo na magagamit hanggang hindi nyo ito inirerehistro. Hingin sa registration ng inyong pangalan, kaarawan, kasalukuyan o opisyal na address, government-issued ID na may picture, at number ng ipinresenta nyong ID. Kabilang sa government-issued IDs na tinatanggap ay passport, SSS ID, driver's license, NBI o police clearance, voter's ID, senior citizen card at PWD card. Kung kayo ay may ginagamit ng SIM, kailangan irehistro yan sa inyong telco provider sa loob ng 180 days o 6 na buwan mula nang maging epektibo ang batas. Pwede ang magkaroon ng extension na hindi lalagpas sa 120 days o 4 na buwan. Kung hindi pa rin kayo nakapagparehistro sa panahong yan, made-deactivate na ang inyong SIM. Bibigyan na lang kayo ng 5 araw na palugit para magpa-reactivate. Ayon sa batas, ang network provider ang magbibigay sa subscriber ng registration form na kukumpletuhin online. Sa mga postpaid user, pwede pang hinga ng karagdagang impormasyon kung hindi ito naibigay nung nag-subscribe kayo. Kung minor de edad sa pangalan ng magulang o legal guardian, irerehistro ang SIM card. Kailangan may consent ang magulang o guardian para mairehistro ito. Para sa mga negosyante, hihingi naman ang pangalan at address ng inyong negosyo at pangalan ng authorized signatory. Wala namang limitasyon sa dami ng SIM cards na pwede nyong iparehistro, basta tama at kompleto ang impormasyong ibibigay sa registration form. Ang mga magbibigay ng maling impormasyon ay pagmumultahin ng 100,000 hanggang 300,000 pesos at makukulong ng hanggang 2 taon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Game face on na ang lahat ng runners sa pagsisimula ng final battle sa Running Man Philippines. Ang runners naghanap ng swords na kailangan para magamit sa pirate game para manalo ng 4 elements cards. Si Boss G. Glyza de Castro na madalas mala sa larong ito, biglang sinuwerte at nakakolekta ng 20 cards. Ang daming units nun from shock to disbelief to acceptance. Kasi 20 cards na nga ako, so alam kong magiging target ako ng mga, alam mo na, mga tao dyan. Siyempre, mas matindi na rin ang name tag ripping. May mga nabuo ring alliance. Pero meron ding traiduran dahil si Buboy, ang katandem na si Angel, ang pinagdiskitahan. Si Glyza ang nagwagi sa challenge kaya nanalo pa ng mas maraming cards. Sa pagsisimula ng Superpower Battle, asahan pa raw ang mas intense na takbuhan, lalo pat last 2 episodes na lang para malaman kung sino ang tatanghaling ultimate runner ng Running Man Philippines. Itong name tag ripping, itong ultimate battle, level up talaga ng production. So ang dami nilang mga extra na pakana at mga mechanics. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakitaan ng E. coli bacteria ang mga nasabat na smuggled na puting sibuyas base sa pagsusuri ng Department of Agriculture. Ang E. coli ay pangunahing sanhi ng pneumonia, respiratory tract infection, diarrhea at iba pang seryosong karamdaman. Ayon pa sa DA, nakitaan din ang mga smuggled na sibuyas ng chemical at pesticide residue kaya ibinaon na sa lupa ang mga ito. Paalala po ng DA, huwag bumili ng smuggled dahil hindi ito dumaraan sa safety analysis. Inihahanda pa ang mga reklamong isasampa sa mga nasa likod na mga ipinuslit na sibuyas. Bago ang mismong ASEAN-EU Commemorative Summit, kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng Filipino community sa Europa. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga Pilipinong naroroon sa kanilang kontribusyon para mapabuti ang reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Pangarap daw ng Pangulo na wala nang mag-a-abroad na Pilipino balang araw dahil sa kawalan ng oportunidad sa Pilipinas. Bukod sa pangungumusta sa Filipino community, kabilang din sa mga inaasahang dadaluhan ng Pangulo ngayong araw ang ilang business at bilateral meetings. Makakausap din niya si King Philip ng Belgium. Ayon sa Pangulo, ilalatag sa pulong ang strategic partnership ng bansa at ng Belgium sa ilang sektor. Pipirma rin daw sila ng Joint Plan of Action para pagtibayin ang bilateral cooperation ng dalawang bansa. Good news pong muli, ngayong pong Pasko, pwede nang mayakap
at mahawakan ng mga kaanak ang kanilang mga mahal sa buhay na person deprived of liberty o PDL. Sa maagang pamaskong anunsyo ng Bureau of Jail Management and Penology, pupwede na ang contact visitation sa mga kulungan na nahinto dahil sa COVID pandemic. Sa ngayon, immediate family members muna ang pinapayagang makadalaw at dapat fully vaccinated po sila. Kung hindi, bakunado, dapat may negative RT-PCR test result sa loob ng 72 hours o antigen test result sa loob ng 24 hours. Ipinatutupad pa rin ang health and safety protocols gaya ng pagsusuot ng face mask. Para makontrol naman ang bilang ng mga bisita, dapat nakaschedule ang dalaw. Pinag-aaralan pa kung kailan ibabalik ang conjugal visits. Tuloy naman ang idalaw para sa mga kaanak ng mga PDL na hindi makakabisita ng personal. Mga kapuso, sisimula ng ipatupad sa December 27 ang SIM Registration Law. Ano kaya ang masasabi ng ilan nating kababayan tungkol dito? Siyempre makakatulong din sa mga tao dito sa Pilipinas kasi kunwari yung mga scammer nagtitiks ganun. Sa uli, malalaman kung sino yung scammer na yon. Pabor naman. Kasi para may iwasan yung mga gawaing masasama. Tulad ng pang-i-scam. Pabor ako para malaman ko yung mga nanluloko. Di ba marami nga yung may scam. Tila naglalaro sa tubig ang mga butanding na namataan sa baybaying sakop ng Del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Bicol, normal ang butanding sightings mula Nobyembre hanggang Hulyo dahil sa maraming supply ng plankton na kanilang pagkain. Panawagan naman nila sa mga mangingisda, huwag lapitan o saktan ang mga ito. Wala mang dalang panganib sa mga tao, pwede silang matamaan ng mga buntot nito. Dapat daw maghinay-hinay sa binabalangkas na Maharlika Investment Fund ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Bago raw maisabatas, dapat daw mabusisi at mapag-aralan ito ng mabuti dahil long-term investment ito. Hindi naman daw siya kontra rito pero marami pa raw siyang tanong na kailangan munang masagot. I'm not just ready to say I am in favor of the proposal. I'm asking questions. What is the aim of this purpose? What is the economic value of this proposal to the nation? Where do we get the money to capitalize it? Is it going to be from tax money or from borrowings? Tinatanong ko lang yun eh. Nauunawaan naman daw ng mga mambabatas ang mga sinabi ni Enrile kaya patuloy raw ang pagbabago nila sa panukala. Kabilang na ang paglalagay ng probisyon na ang 20% na kita galing sa investment fund ay ilalaan sa social development projects. Ganun din ang pagpaparusa ng hanggang 5 taong pagkakakulong at 2 million pesos na multa sa sinumang maglulustay sa pondo. Hindi rin daw po pwedeng makialam ang Maharlika Investment Corporation sa operasyon ng kumpanyang paglalagakan nito ng investment. Bubisisiin naman daw ng mga senador ang panukala oras na umakyat na ito sa kanila. Abiso po sa Manila Water at Maynilad customers, magkakaroon ng maintenance activities sa ilang lugar. Alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 4 ng umaga bukas, apektado ang ilang lugar sa Mandaluyong, Makati City, at sa Antipolo, Rizal. Sa parehong oras din ang maintenance schedule ng Maynilad sa barangay 8 at 12 sa Caloocan. Pati na po sa ilang lugar sa Quezon City, kabilang na ang San Antonio, Doña Imelda at ang Manresa. Apektado rin ang maintenance schedule ng Maynilad ang ilang lugar sa Imos, Cavite. Simbolo po ng Pasko ang nativity scene o Belen. Sa France, may isang bahay na marami ang koleksyon niyan. May mini-exhibit nga sa basement ng bahay dahil sa iba't ibang nativity scenes. May gawa po sa face mask o kaya naman sa corn husks. Meron ding gingerbread na Belen. Nakuha o nabili ng may-ari ng bahay ang mga Belen sa iba't ibang parte ng mundo. May ilan ding gawa mismo nila o yung kanilang pamilya.
Halos 1,000 na ang dami ng bilen sa bahay nila. Mga kapuso, sa Pebrero pa ang Panagbanga Festival sa City of Pines. Pero dito po sa studio, kitang-kita nyo naman maaga na ang pagse-celebrate namin. May makulay na nga kaming float pa dito. Ayan, di ba? Ang ganda. At ang good news, balik na ho ang makulay na selebrasyon niyan next year. Sa launching ceremony, ipinakita na ng mga estudyante sa isang cultural dance ang mayaman at buhay na kultura at tradisyon ng mga taga-Cordillera. Makalipas po ang 3 taon na nahinto ito dahil sa COVID restrictions, muling mapapanood ang highlights ng Panagbanga Festival 2023. Sa February 25, nakatakda ang Grand Street Dance Parade. Sa February 26 naman, ang Grand Float Parade. Mayroon ding landscaping competition and exhibition, Panagbanga Cultural Dance Competition, Session Road in Bloom at Pony Boys. Sa February 1 ang Grand Opening Day at magtatapos ang kasiyahan sa March 5. Inaasahan ang pagdagsa ng mga bibisita sa lungsod. Kaya ngayon pa lang pinaghahandaan na ng LGU ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Bata man sa edad pero malawak na raw ang kaalaman ng ilang bata na itinuturing na ngayong gifted child. Ang kanilang galing sa balitang hatid ni Nico Wahe. Mayroong babaeng dumaan, hinipuan, anong kaso? RPC Article 336 po, acts of lascivious business. Sinira ko yung isang bagay. Ano po sir, malicious mischief. Pag kunwari yung asawa ko, binubugbog ko yung asawa ko. RA 9262, vausular or violence against women and their children. Pag kunwari yung bata ang nakagawa ng krimen. RA 9344, CIC or child in conflict with the law. Law expert at 13 years old. Mayroon yan dito sa Tondo, Maynila. Siya si Dwight Kyle Albaheso na sa murang edad, marami nang alam tungkol sa mga batas sa Pilipinas. 9 years old daw si Dwight noon nang magsimulang basahin ng mga libro tungkol sa mga batas na pagmamayari ng kanyang tatay na isang criminology professor. Nagsimula po sir nung inintroduce po ako sir ng tatay ko po doon po sa sa mga criminology. Na-realize po ng daddy ko po na parang meron daw po akong gift sa pagkabisado po at parang research po ng mga bagay po. Genius ang turing kay Dwight ng kanyang tatay. Na-shock ako na parang akong nakakita ng isang brilliant student ko na at the age of ganon na bakit sa tagal ko na nagtuturo sir from different schools, parang sabi ko there's something weird sa kanya na na-shock ako nung umpisa. Hindi na raw bumitaw si Prinsipe at ginabayan pa ang kanyang anak. Sobrang flattered ako. Salamat sa Diyos kasi binigay niya ako. Ngayon pa nga lang ay may sinusulat ng libro si Dwight na ayon sa kanya ay nasa 300 pages na. Isa po siyang libro po tungkol po sa victimology, which is tungkol po sa pag-aaral po ng biktima, criminals at iba't iba pong bagay. Dito po gusto ko po mag-focus po sa mga biktima po. Bakit gusto mo mag-focus din sa victim? Kasi yung mga biktima po, ano po kasi sila sir, parang forgotten po sila sir. Kapag pinakinggan ko po, criminal justice system po, dapat victim justice system kasi sila po yung nangangailangan po ng totoong tulong. Naimbitahan na rin si Dwight ng NBI para maging resource speaker kung saan tinalakay niya ang tungkol sa transnational crimes. Kung pagiging gifted child naman daw ang pag-uusapan, hindi papatalo dyan si Elijah Adi Bulataw mula sa Novaliches, Quezon City. Sa edad na siya, iba't ibang instrumento na ang kaya niyang tugtugin. Marunong siyang mag-drums, gitara, mapa-acoustic o electric pa yan. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Marunong din siyang tumugtog ng keyboard. Basta I am thankful for the God yung God na binigay sa akin na talent po. Ayon sa kanyang nanay na si Melly, maaga nilang nakitaan ng talento si Elijah. Yung gift niya dun sa music, yung sa pagda-drums, as early as as 1 year old.
So ano po, nakikita namin po siya, nag-i-strum na po nagmupokpok na ng anything na hawak niya. Then slowly, ano na po siya, nakikita namin na may potential po talaga. Mula noon, unti-unti raw pinalago ng nanay at tatay ni Elijah ang kanyang talento. Doon ako naniwala na meron talagang, may bata talaga na gifted doon sa talent na yun, na blessed sa ganong talent, tapos nabiyayaan ng gift, tapos ino-nourish mo na lang, ino-nurture mo, susuportahan, develop until na maging mas mahusay siya. Bukod sa pagiging musically inclined, kabisado rin ni Elijah ang mga flag ng bawat bansa. Heto, sample! Taiwan, Armenia, South Korea, Azerbaijan, Kuwait, Uzbekistan. Paano ko siya na-memorize is just, yung parang may pinapanood ako sa YouTube. Tapos mga flags doon with the capital below. Consistent top 1 din sa klase si Elijah, buhat nang siya ay mag-aral. Ayon sa isang child behavior expert, hindi natatapos sa innate talent ang pagiging gifted ng isang bata. Malaki raw ang kontribusyon ng mga magulang. Meron din tayong tinatawag na nature and nurture. Ibig sabihin, kahit na may talento ang isang bata, kung hindi naman mahahasa at hindi susuportahan ng magulang, mababaliwala. Kaya napakahalaga ng support ng family sa isang batang ganito. Pero kailangan daw ingatan ng mga magulang ang damdamin ng mga batang gifted at genius. Kasi baka yung expectation ng magulang masyadong mataas. Tapos kapag yung nag-fail sa isang bagay, pati yung bata nagfe-fail din yung kanyang emotion, bumababa yung kanyang self-esteem, kapag nakaka-experience ng failure in life. Ang kailangan daw gawin para mabalanse ay hayaang maging bata ang mga bata. Payagang maglaro at mag-explore kasama ang mga katulad nilang bata. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman sa inilabas na implementing rules and regulations sa SIM Registration Act, makakausap po natin ang sponsor nito at chairperson ng Senate Committee on Public Services, si Senadora Grace Poe. Magandang umaga po sa inyo, Senator Poe. Si Connie Season po ito. Hi, magandang umaga, Connie, at sa mga nakikinig. December 27, all systems go na nga daw itong sinasabing SIM Registration Act na kailangan daw natin ngayon. Tuloy na ho, lahat wala ng problema, Senator? Well, sa ngayon, na-draft na yung implementing rules and regulations. So, malinaw na pagdating ng December 27, bibilang tayo ng 180 days. Mga 6 months yon para makapagrehistro tayo. Ngayon, Connie, to be realistic, diba? Siyempre, yung mga telco companies, maglalabas rin yan ng procedure. And hindi tayo nakakasiguro pa kung ano talaga yung mga procedures nila for registration. Kasi siyempre, meron yan online registration, merong physical registration dun sa kung meron man silang mga booths. Kaya naman, imbis na 180 days lang, 6 months po yun, merong automatic extension na 120 days para yung ating mga kababayan ay makapagrehistro ng hindi naman madalian. Opo, at sa ngayon, bukod po doon sa nabanggit ninyo na pwedeng maging loophole, meron pa ho ba kayong pinaghahandaan pa? Halimbawa sa verification process po na nagsisilbing first line of defense laban syempre sa maling paggamit ng mobile telecommunication system ng bansa? Alam mo, Connie, ang aking tinulak talaga ay magkaroon ng parang facial recognition system. Katulad dun sa online, ginagawa sa mga GCash, ganyan. May isang telco company na medyo nag-push back dito. Wala daw silang kakayanan na gawin yon. Subalit ginagawa naman nila. Ang importante, na responsibilidad nila na i-verify yung taong nagre-rehistro online. So, ang tinanggap na versyon na nakalagay dun sa implementing rules and regulations, kailangan na user-friendly, kailangan hihingi sila ng valid identification, government IDs or equivalent, katulad ng mga school ID. So, ito ay kauna-unahong beses na gagawin natin, itong SIM registration. So, titignan natin kung paano mai-implementa ng maayos ng mga telecommunications companies sapagkat meron namang provision doon na mag-audit
ang National Telecommunications Communication Commission at saka yung Senado at Kongreso. So babantayan natin yan, Connie, na maging maayos. At paalala lang sa ating mga kababayan, yung mga nagtatangkang gumawa ng kalokohan, ngayon pwede na kayong makulong hanggang 6 na taon at magbayad ng malaking multa. So kung dati nakakalusot o kung kaya yung mga iba nag-iisip, o ibebenta ko na lang yung SIM ko pero nakarehistro sa akin, pag nalaman na hindi ikaw talaga ang may-ari ng SIM na yan at may nagbenta sa'yo, pareho kayong pwedeng managot sa batas. Ayun. Kausap ko po kanina ang NTC, no, at nabanggit niya 21 years niyang sinulong ito. Ang tanong ngayon, bakit ngayon lamang ho ito kaya talagang napagbigyan na maisulong at mapaitupad? Alam mo, hindi ko nga maintindihan. Nung last Congress, ito ay tinulak na ni Senator Soto, kasama ko, Senator Ping, no? Pero lalo na si Senator Soto. Siguro yung mga iba sinasabi, makakatulong ba talaga yan? Alam mo, wala naman talagang 100% na solusyon sa mga krimen, di ba? Pero hindi naman natin pwedeng pabayaan na lang sila na talamak. Itong mga nakaraang buwan, siguro napundi na rin yung marami sa ating mga kababayan na nakakatanggap ng kung ano-anong mga text at kung sino-sino na ang mga naloloko. Kaya sabi natin, hindi naman pwedeng nakaupo na lang tayo at wala tayong gagawin. At least, kahit papano, pahirapan man lang natin sila na hindi basta-basta makagawa ng kalokohan. Unfortunately, nung nakaraang administrasyon, binito ito, hindi ito pinasa. Kaya frustrated nga nun si Senator Soto. So ngayon, pinagpatuloy natin. Kaya naman lahat din ng ating mga kasama sa Senado ay tumulong rin para mapasa na ito. Dahil sila na rin mismo nabibiktima na Oo nga. Halos lahat naman po yata ngayon, ano? Yung campaign ninyo for the awareness, syempre, ng information dissemination ng SIM Card Registration Act para po sa mga subscriber, lalo na doon sa mga may agam-agam pa rin, gaano ho kaya ito mapapadali na maintindihan? Alam nyo na, para doon sa mga hindi rin talaga gaanong may alam tungkol pa rin po dito. Well, unang-una, ewan ko kung napapansin mo, minsan, Connie, nakakatanggap ka ng text mula sa NTC, di ba? Na babala, huwag kayo basta maniwala, o kaya may text from NDRMC na magkakaroon ng bagyo, ganito, ganyan. So, in cooperation with the NTC and other government agencies, yung mga existing lines, papadalan siguro yan ng abiso na meron kayo hanggang ganitong panahon para irehistro ang inyong numero. Ngayon, sa tulong rin ninyo, media ngayon, itong interview na ito, paalala sa ating mga kababayan, meron po kayong 180 days from December 27. So that's about 6 months. At extendable kung talagang hindi ninyo makakayanan ng 120 days pa. So sapat po ang panahon, ito'y ginagawa naman natin para sa ating kaligtasan din. Ayaw naman natin na gawa lang ng gawa ng batas kung hindi naman kailangan, pero nakikita natin ang dami ng naloloko dito. So kailangan na natin talagang isulong ito. Alright, marami po salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali. Salamat rin po. Yan po naman si Senate Committee on Public Services Chairperson at sponsor po ng SIM Registration Act na si Senator Grace Poe. Patuloy po ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa General Santos City, nagkatensyon ang unang araw nito. Sa ulat ng Super Radio Gensan, dismayado raw ang ilang nagpunta sa anilay walang sistema na pagpaparehistro. Paunahan daw ang nangyayari. Sabi ng COMELEC doon, dadalhin na sa barangay ang kanilang serbisyo para hindi na maulit ang nangyari. Sa Davao City naman, dinagsa ang unang araw ng voter registration. Ayon sa COMELEC, sa ulat ng Super Radio Davao, umabot sa 526 ang bilang ng mga nagparehistro kahapon. Karamihan sa kanila, nagpa-reactivate o kaya nagpa-transfer ng registration. Sa Zamboanga City naman, kaunti lang ang nagparehistro. Kahapon, karamihan sa mga pumila, mga estudyante na first-timer. Sinimula na ang paglalagay ng free fiber optic internet connection sa mga pampublikong paaralan sa San Juan City. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian?
Yes, Connie, ilulunsad nga dito sa San Juan ng free fiber internet connection kasama si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Dito yan sa Pinaglabanan Elementary School. Connie, symbolic ito dahil 13 public schools ng San Juan na may tinatayang 13,000 na estudyante ayon kay Mayor Francis Zamora ang magbe-benefit nga dito sa libreng fiber optic internet connection. Sinaksihan ng Vice Presidente kung paano nagkaklase ng full digital. May smart TV ang bawat klase kung saan nakalink ang tablet ng guro. May dahil sa mabilis naman ang internet sa eskwela, nakakasabay naman ang mga estudyante gamit ang kanilang mga laptop. Bawat guro at estudyante ay may kanya-kanyang gadget. Aminado ang Vice Presidente bilang dating mayor, kahanga-hanga ang ginawa ng San Juan na ang pangarap ng marami ay realidad na sa kanilang lungsod. Sinaksihan din ng Vice Presidente ang simbolik na pamamahagi ng school uniforms at sa kanyang talumpati, bumaba ng entablado si Duterte para makipag-usap sa mga estudyante para itanong ang kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral at kung ano ang mensahe ng mga bata ngayong Pasko sa kanilang mga kapwa mag-aaral at mga mahal sa buhay. Connie, ang hangad ng Vice Presidente sana daw ay ma-replicate sa iba't ibang mga lungsod. Dito muna sa NCR itong nagawa ng San Juan dahil nga alam daw natin lahat na patungo na sa digital age kahit itong pag-aaral ng mga bata. Yan ang latest mula dito sa San Juan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Tataas ang premium rate o kontribusyon sa PhilHealth sa susunod na taon. Alinsunod sa Universal Healthcare Law, magiging 4.5% na ang premium rate mula sa kasalukuyang 4%. Kaya magiging 90,000 pesos na ang ceiling. Ayon kay PhilHealth Senior Manager Ray Balenya, mahalaga ang pagpapatupad ng adjustment para mapanatili ang mga benepisyo at mabigyan ng sapat na financial protection ang mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Walang takot na nakipaglaro sa apoy ang mga residente ng Spain. Bahagi po yan ang selebrasyon ng Los Escobazos Festival na kasabay ng kapistahan ng Virgin Immaculate Conception. Sinunog nila ang mga malalaking walis at iwinasiwas sa isa't isa. Pero ang selebrasyon may malalim na hugot pala. Mulaan nila yon sa mga ginamit na pailaw nang bisitahin ng mga pastol si Maria. Para naman sa iba, ipinagtatanggol ng inis o pantatanggal ng inis at bad vibes ang selebrasyon at paghahanda para sa pagsisimula ng bagong taon. Samantala, 12 araw na lang, Pasko na. Ramdam na ang malamig na simoy ng hangin gaya po sa Hungary. Pero ang ilang Santa Claus doon, ikiber lang sa lamig. Naman, ayan o. Game silang tumakbo ng naka-red boxers or red swimsuits para po sa 19th Budapest Naked Santa Run. With matching pagsigaw pa yan ng ho, ho, ho! Dahil siguro sa lamig, ano? Ang Santa Run na yan, for a cause naman. Magdodonate ang organizers nito sa foundation na sumusuporta sa mga pamilya na may premature babies with disabilities. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.